Magandang araw, mga minamahal kong kaibigan, mga kapatid sa paglalakbay. Isang mainit na pagbati mula sa akin, sa inyong lingkod, na naniniwala sa napakagandang potensyal na nasa loob ng bawat isa sa atin. Ngayon, ang sagot na hinahanap mo ay nandito na. Pero bago ko ibunyag ang lahat, hayaan mong sabihin ko ito. Ang pinakamahalagang asset na maaari mong makuha bago sumapit ang taong 2030 ay hindi ginto. Hindi rin ito real estate, stocks, o cryptocurrencies. Hindi, ang asset na ito ay may kakayahang baguhin ang buong kurso ng iyong buhay, at kung susundin mo ang bawat salita ko ngayon, makikita mo kung paano mo ito magagamit upang lumikha ng isang kinabukasang puno ng kasaganaan, kalayaan, at katuparan ng pangarap. Ito ang mensahe na idinulot ng iyong intuwisyon sa iyo ngayon. Kaya kung nararamdaman mo sa iyong puso na ito ay para sa iyo, samahan mo ako sa paglalakbay na ito. Huwag kang aalis dahil ang mga susunod na minuto ay magiging mahalaga sa iyong pagbabago. Naranasan mo na ba ang pakiramdam na parang may kulang pa? Nasa kabila ng lahat ng iyong pagsisikap, parang hindi pa rin sapat ang iyong nararating. Marahil, marami kang napagdaanan na pagkabigo sa pinansyal, o kaya naman ay paulit-ulit na problema sa buhay na tila walang katapusan. Nakikita ko ang iyong pagiging handa, ang iyong pagkauhaw sa kaalaman, dahil kaya ka naririto ngayon. Marahil ay nararamdaman mo ang bigat ng pag-aalala tungkol sa kinabukasan, sa kung paano mo mapoprotektahan ang iyong pamilya, kung paano ka makakawala sa rat race na ito. Naiintindihan ko kung saan ka nanggagaling dahil tulad mo, marami rin akong pinagdaanan. Naaalala ko pa noong ako ay bata pa at nagtatrabaho ng marangal, ngunit sa bawat sipag at tiyaga, ang tila pag-unlad ay laging kinakain ng mga hindi inaasahang pangyayari. May panahong dumating ang baha, nasira ang aming mga pananim. May panahong nagkasakit ang isang mahal sa buhay, nauubos ang ipon. Paulit-ulit. Para akong nasa isang treadmill, tumatakbo pero parang hindi umaabot sa finish line. Alam mo ba ang pakiramdam na yan? Ang pakiramdam na gusto mong umasenso, pero tila may invisible na harang na pumipigil sa'yo. Maraming tao ang naniniwala na ang susi sa kayamanan ay ang pagkakaroon ng tamang trabaho, ang pag-ipon ng malaking halaga, o ang paghahanap ng tamang investment na magpapayaman sa kanila overnight. At huwag kang magkakamali, mahalaga ang mga ito. Ngunit may isang bagay na higit pa sa lahat ng iyan, isang bagay na maaaring makapagpabago sa iyo mula sa loob palabas, at ito ang magiging pundasyon ng lahat ng iyong tagumpay. Ito ang asset na hindi kayang bilhin ng pera, pero kayang lumikha ng pera. Ito ang asset na hindi kayang nakawin, pero kayang ibalik ang lahat ng nawala. Kaya ano nga ba ito? Handa ka na bang malaman ang pinakamahalagang lihim na ito na bihira mong marinig? Ang pinakamahalagang asset na maaari mong makuha bago ang taong 2030 ay ang iyong adaptability. Ang iyong kakayahang umangkop, matuto, at lumago sa gitna ng pagbabago. Ito ang iyong mindset na laging bukas sa mga bagong ideya, ang iyong kakayahang mag-evolve kasama ng mabilis na pagbabago ng mundo. Narinig mo ba ang salitang ito? Ang adaptability. Hindi ito isang material na bagay, hindi ito isang piraso ng lupa, hindi ito digital currency. Ito ay isang inner quality, isang superpower na nasa loob mo mismo. Ngunit bakit ito ang pinakamahalaga? At bakit ngayon, lalo na bago ang 2030? Simple lang, mga kaibigan, ang mundo ay nagbabago sa bilis na hindi pa natin nakikita kailanman. Ang automation, artificial intelligence, climate change, at ang mabilis na pagbabago sa ekonomiya ay nagtutulak sa atin sa isang bagong panahon kung saan ang mga tradisyonal na pamamaraan ay hindi na sapat. Kung ikaw ay hindi handang mag-adjust, manatili sa lumang mentalidad, maiiwanan ka ng agos ng buhay. Isipin mo ang kwento ni Mang Tonyo. Si Mang Tonyo ay isang mahusay na mekaniko sa loob ng 30 taon. Kilala siya sa kanilang bayan dahil sa kanyang husay sa pag-aayos ng mga sasakyan. Ngunit nang dumating ang mga bagong modelo ng kotse na may advanced electronics, nahirapan si Mang Tonyo. Ayaw niyang matuto ng bagong teknolohiya.
Nasanay siya sa sa kanyang komportableng gawi. Ang resulta, unti-unting lumipat ang kanyang mga customer sa mga mas batang mekaniko na handang matuto at umangkop sa mga bagong sistema. Napakasakit, hindi ba? Para kay Mang Tonyo, ang kanyang traditional skills na dati niyang asset ay naging kanyang limitasyon dahil sa kawalan ng adaptability. Ito ang kwento ng marami sa atin kung hindi tayo magbabago. Ngunit ano ang mangyayari kung pipiliin mong maging tulad ni Aling Nena? Si Aling Nena naman ay isang nanay na nagbebenta ng lutong ulam sa palengke. Nang magkaroon ng pandemya at nagsara ang palengke, maraming negosyo ang nalugi. Pero si Aling Nena, imbes na sumuko, ay nag-isip. Paano ako makakapagbenta kung hindi ko kayang lumabas? Naalala niya ang kanyang apo na laging nagsi-cellphone. Tinuruan siya nito kung paano gamitin ang Facebook para mag-post ng kanyang mga ulam. Sa simula, mahirap. Nagkamali pa nga siya sa pag-upload ng litrato. Pero hindi siya sumuko. Unti-unti, natuto siyang mag-online, magpa-deliver, at kahit mag-accept ng online payments. Ang kanyang maliit na negosyo ay hindi lang nakaligtas, lumago pa nga. Ang sikreto ni Aling Nena. Ang kanyang adaptability, ang kanyang kagustuhang matuto ng bago, kahit nasa edad niya. Ang adaptability, mga kaibigan, ay hindi lamang isang katangian. Ito ay isang skill, isang muscle na kailangan mong palakasin. At paano mo nga ba ito palalakasin? Simple lang. Una, kailangan mong buksan ang iyong isip sa posibilidad na ang mga bagay na alam mo ngayon ay maaaring magbago o maging luma. Ito ang tinatawag nating beginner's mind. Kahit gaano kakagaling sa isang bagay, laging may bagong matututunan. Pangalawa, kailangan mong yakapin ang pagiging komportable sa kawalan ng katiyakan. Ang buhay ay puno ng uncertainties, at kung laging kang naghahanap ng kasiguraduhan, hindi ka makakausad. Ang adaptability ay nangangahulugang handa kang sumugal, handa kang sumubok ng bago, kahit na hindi ka sigurado sa resulta. At pangatlo, kailangan mong patuloy na mag-invest sa iyong sarili. Hindi lamang sa pera, kundi sa oras at pagsisikap. Magbasa, manood ng mga educational videos, kumuha ng online courses, makipag-ugnayan sa mga taong mas marunong kaysa sayo. Ito ang iyong pinakamalaking investment. Nagsisimula ang lahat sa isang desisyon, hindi ba? Ang desisyon na hindi ka napapayag na ang buhay ang magdesisyon para sa iyo. Ang desisyon na ikaw ang magmamaneho ng iyong sariling kapalaran. Nagsisimula ito sa pagtanggap na may mas magandang bersyon ng sarili mo na naghihintay lang na tuklasin. At ang bersyon na iyan ay isa na handang umangkop, handang matuto, at handang lumago. Hindi ka ba excited sa ideyang yan? Sa posibilidad na ang iyong hinaharap ay mas maliwanag kaysa sa iyong nakaraan. Kaya paano mo ngayon isasabuhay ang adaptability? Ang unang hakbang ay simple lang pero malakas ang epekto. Simulan mong suriin ang iyong mga kasalukuyang gawi. Mayroon ka bang mga gawi o paniniwala na pumipigil sa iyo sa pagkuha ng bagong kaalaman? Halimbawa, naniniwala ka ba na ang edad mo ay hadlang sa pagkatuto? O na ang iyong propesyon ay luma na at wala ng pag-asa? Ito ang mga mental blocks na kailangan mong gibain. Isipin mo, ang utak ng tao ay tulad ng isang hardin. Kung hindi mo alagaan, tatabuan ito ng damo. Pero kung sisimulan mong magtanim ng bagong ideya, ng bagong kaalaman, mamumulaklak ito ng mga bagong oportunidad. Ang iyong utak, ang iyong isip, ang iyong mindset, ang iyong pinakamahalagang lupain. Ngayon, balikan natin ang tanong kung bakit mahalaga ito bago sumapit ang taong 2030. Sa susunod na 7 taon, asahan mo ang mga malalaking pagbabago sa mundo. Ang mga trabahong alam natin ngayon ay maaaring hindi na umiiral. Ang mga industriya ay magbabago, at ang mga taong handang umangkop ang siyang mananatili at magtatagumpay. Ang mga taong patuloy na nagpapatalas ng kanilang kakayahan, naghahanap ng bagong paraan para mag-ambag, ang siyang magiging leader. Ito ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng pinakamaraming pera sa bangko,
kundi sa pagkakaroon ng pinakamaraming kakayahang mag-adjust at mag-innovate. Isipin mo ang isang puno sa gitna ng bagyo. Ang puno na matigas at ayaw yumuko ay madaling mabali. Ngunit ang puno na kayang yumuko sa hangin, kayang sumabay sa ihip ng pagbabago, ay mananatiling nakatayo at lalong lalakas pagkatapos ng bagyo. Ikaw, kaibigan, ay ang punong iyan. Nasa sayo kung pipiliin mong maging matigas at mabali, o yumuko at lumakas. Ito ay isang paalala na ang iyong lakas ay hindi nakasalalay sa iyong pagiging rigid, kundi sa iyong flexibility. Mi cuento nos comentarios de donde vos est asistindo, si esa mensagem est fazendo sentido para o seu coro. Isso me ayuda muito entender nossa familia aquí, criar contedos ainda mais transformadores. Ang iyong feedback ay mahalaga sa pagpapalago ng ating komunidad. Kaya paano ka magsisimula sa pagbuo ng iyong adaptability? Mayroon akong simpleng 3 hakbang na maaari mong simulan ngayon din. Unang hakbang, magtakda ka ng isang maliit na bagong bagay na gusto mong matutunan bawat linggo. Hindi kailangang malaki, maaaring simpleng online skill, isang bagong recipe, o kahit isang bagong salita sa ibang lengguwahe. Ang mahalaga ay ang proseso ng pagkatuto, ang pagpilit sa iyong utak na mag-explore ng bago. Pangalawang hakbang, hanapin mo ang mga taong mas marunong sa iyo sa isang partikular na larangan at makipag-ugnayan sa kanila. Hindi mo kailangang maging eksperto sa lahat, pero kailangan mong maging mabilis matuto. Ang pag-aaral mula sa karanasan ng iba ay isang shortcut sa kaalaman. Ang pagkakaroon ng mentor o isang grupo ng mga tao na nagtutulungan ay isang napakalaking boost sa iyong adaptability. Pangatlong hakbang, yakapin ang pagkakamali bilang isang pagkakataon upang matuto. Huwag matakot na magkamali. Sa katunayan, ang mga pinakamalaking aral sa buhay ay madalas na nagmumula sa ating mga pagkakamali. Sa bawat pagkabigo, mayroong aral. Sa bawat pagkakamali, mayroong pagkakataon upang maging mas matalino, mas malakas, at mas handa sa susunod na hamon. Naaalala ko ang isang kaibigan na laging sinasabi, ayaw ko nang sumubok, baka magkamali lang ako. Dahil sa takot niyang magkamali, hindi siya umusad. Ilang taon ang lumipas, at habang ang lahat ng nakapaligid sa kanya ay nagbabago at umuunlad, siya ay nanatiling nakatayo sa isang lugar, puno ng pagsisisi. Huwag mong hayaang mangyari iyon sa iyo. Ang iyong potensyal ay napakalaki, at ang mundo ay naghihintay sa iyo na ipakita ang iyong kakayahan. Ikaw ay ginawa para sa mga dakilang bagay, at ang iyong kwento ay hindi nagtatapos dito. Sa katunayan, ang pinakamagandang bahagi ng iyong kwento ay nagsisimula pa lang ngayon, sa sandaling piliin mong maging handa, piliin mong maging adaptable. Ang adaptability ay hindi lamang para sa iyong karera o negosyo. Ito ay para sa iyong buhay. Ito ay tungkol sa pagiging bukas sa mga bagong relasyon, sa mga bagong karanasan, sa mga bagong pananaw. Ang isang taong adaptable ay isang taong mas masaya, mas matagumpay, at mas may kapayapaan sa kalooban. Bakit? Dahil alam niyang kahit ano pa ang ibato ng buhay sa kanya, may kakayahan siyang umangkop, may kakayahan siyang bumangon, at may kakayahan siyang lumago. Hindi ba't yan ang totoong kayamanan? Ang kapayapaan ng isip na nagmumula sa kaalaman na kaya mong harapin ang anumang hamon. Isipin mo ang isang mundong puno ng mga pagkakataon na naghihintay lamang sa iyo na tuklasin. Ngunit upang makita ang mga pagkakataong ito, kailangan mong buksan ang iyong mga mata sa bagong pananaw. Kailangan mong palakasin ang iyong kakayahang umangkop. Ang bawat hamon ay isang disfrazado na oportunidad. Bawat problema ay isang pagkakataon para matuto. At sa bawat bagong kaalaman, lumalawak ang iyong mundo. Kaya ano ang iyong gagawin ngayon? Hindi sapat na marinig mo lang ang mensaheng ito. Kailangan mong isabuhay ito. At ang pinakamahalagang paraan upang isabuhay ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng aksyon. Hindi bukas, hindi sa isang araw, kundi ngayon. Simulan mo sa isang maliit na bagay. Isang online course na matagal mo nang gustong kunin.
Isang libro tungkol sa isang bagong industriya. Isang pakikipag-usap sa isang taong may kakaibang perspektibo. Ang maliliit na aksyon na ito ay magtutulak sa iyo sa direksyon ng pagiging mas adaptable. Naway ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng lakas ng loob na yakapin ang pagbabago, na tingnan ang bawat hamon bilang isang pagkakataon upang lumago. Naway sa bawat pagsubok, makita natin ang ating kakayahang umangkop at matuto. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Tayo ay magkakasama, patungo sa isang kinabukasang mas maliwanag at mas puno ng pag-asa. Tandaan mo, ang iyong pinakamahalagang asset ay nasa loob mo na, naghihintay lang na iyong tuklasin at paunlarin. Kaya ngayon, ano ang susunod mong hakbang? Ang iyong pinakamagandang bersyon ay naghihintay lang sa iyo. Mag-subscribe sa channel na ito at pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod nating paglalakbay tungo sa personal na pagbabago at pinansyal na kalayaan. At huwag kalimutang i-share ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay. Maaaring ito ang mensahe na kailangan din nilang marinig. At sabihin mo sa akin sa comment sa ibaba, anong isang bagong skill ang sisimulan mong matutunan ngayon para palakasin ang iyong adaptability? Magkita-kita tayo sa susunod na video kung saan pag-uusapan natin ang 3 pangunahing mindset na magpapabilis sa iyong pag-unlad. Maraming salamat sa iyong oras at pagtitiwala. Ang iyong kinabukasan ay bright at ikaw ay may kakayahang abutin ang lahat ng iyong pangarap. Laban lang, kaibigan.